Maya-maya pa, nakarating na nga sila sa mismong kubo nito na nakahiwalay sa bahay ng mga magulang niya. Pag-akyat nito sa kanyang kubo, dali-dali naman itong inilabas ang titimplahin nilang kape habang wala itong imik. At kagad yung humiga na parabang wala yung ganang makipag-usap sa kanila. Habang nagsalita ng, "Par, magpahinga na muna ako. Para kasi akong lalagnatin eh." Kaya't dahil sa naramdaman ni Nuli sa kaibigan niya, pinili na muna nilang umupo sa balkonahe ng kubo nito habang maiging pinakiramdaman ito. Ilang saglit pa, doon na nasilayan ni Nuli sa buong kubo nito ang presensya ng mambabarang na bumabalot dito. Kaya't bahagya silang napatras dahil sa lakas ng salamangkang bumabalot sa lugar. "Danilo, iba na to. Kailangan na nating paghandaan ang pangyayaring ito." Dahil sa mga nasilayan ni Nuli, nagpasya silang umalis na muna sa lugar at babalik pagsapit ng gabi. Lumala na kasi ang karamdaman ng kaibigan niya na kunting-kunti na lang makukuha na ng mambabarang ang kaluluwa nito. Pagbalik nila sa kubo niyang nasa gitna ng manukan, agara naman silang nakita ng mga kasama nila na sina Lando, maging ang iba pa nitong kasama nila sa kubo. "Ano na, Danilo? Nakita niyo ba ang kalagayan ni Guyo? Parang may kakaibang nangyari sa kanya eh." Bungad sa kanila ni Buning. "Oo, Buning. Kaya't bumalik na muna kami rito para ihanda ang mga gamit. Hindi basta-basta ang kinakaharap na panganib ng isa nating kaibigan. Kailangan natin itong maagapan pa." Sagot naman ni Nuli rito. Pagsapit ng hapon, habang abala sa pagtulong sa manukan ni Nuli sina Lando, sila naman dahan-dahan na nilang pinaghandaan ang muli nilang pagbisita sa bahay ni Guyo. Isang oras pa ang makalipas, doon na nga sila kumilos at kaagad na silang naglalakad papunta sa bahay ng kaibigan nila. Pagdating nila sa tahanan ni Guyo, nasipat naman nila ang pinto nitong nakabukas, subalit nakapatay ang ilaw nito sa loob. "Par, nandyan ka ba? Sinuli to, yung kaibigan mo." Wika ni Nuli dito. Nang sinabi nila ang mga bagay na yon, nakarinig naman sila noon ng mga kaluskos na nanggaling sa loob ng kubo nito. At maya-maya pa, bigla naman nilang nakitang bumukas ang pinto at doon bumungad sa kanila ang ina nitong si Guyo habang may bitbit na plato. "Oy Noli, ikaw pala. Kailan ka pa nakabalik sa lugar natin? Matagal rin kitang hindi nakikita dito ah." Wika nito sa kanila. "Oo nga manang. May inasikaso lang sa bundok eh. Oo nga pala. Si Guyo andyan ho ba?" Sagot naman ni Noli rito. Sinabi naman ng ina nito, naroon nga sa loob ang anak niya at may sinasabi ito sa kanila. "Pagpasensyahan niyo na ang kaibigan niyo ha. Di pa kasi siya gumagaling sa kanyang sakit eh. Kaya minsan, hindi niyo maunawaan ang ibang sagot nito." Ng ina ni Guyo sa kanila. Dagdag pa ng ina ni Guyo, pinatingnan na nila ito sa mga manggagamot, subalit walang may gustong lumapit dito dahil daw sa lakas ng presensyang bumabalot dito.
Hindi kalaunan, nagpaalam na rin ang ina nito na siya'y pupunta na muna sa bahay nila. Malapit lang naman ang bahay ng ina nitong si Guyok, kaya't ito ang palaging dumadalaw sa kanya tuwing umaga at hapon sa kubo nito. Maya-maya pa, umupo naman si Guyo sa mismong pinto nito habang nakatitig sa bubong ng kubo nila. Par, pasensya na kayo na hindi ko kayo naasikaso ng maayos. Marami kasing masakit sa katawan ko eh. Nararamdaman ko na ang malapit kong kamatayan. Wika nito habang tumutulo ang mga luha sa mga mata nito. Huwag kang mag-alala, Guyo. Narito na kami na mga kaibigan mo. Humingi ka ng karagdagang lakas sa katastasan. Para sa gayoy, mababawi natin ang kaluluwa mo. Unti-unti nang hinatak ng isang mambabarang. Binarang ka ng isang malakas na uri, Guyo. Kaya narito kami para tulungan ka. Kahapon pa lang, nung kinakausap kita, nakita ko sa katawan mo ang marka ng isang mambabarang. Siguro naman, alam mo kung sino ang nakaalitan mo. Seryosong wika ni Nuli dito. Nang marinig ito ng kaibigan niya, kahit hinang-hina na ito, kitang-kita pa rin niya sa pagmumukha nito ang pagkagulat na parabang natumbok nito ang mga tanong nila dito. Kaibigan, kailan pa yung nararamdaman mo? Sabat naman ni Danilo rito. Nang marinig nito ang sinabi ni Danilo, dahan-dahan naman yung nagsalita. Sinabi naman ito sa kanila kung kailan yun nagsisimula. Ayon dito, bigla na lang daw sumulpot ang karamdaman niyang yun matapos silang lumahok sa isang pasabong malayo sa kanilang baryo. Pagkarating daw nito sa bahay niya galing sa sabungan, doon na daw nagsisimulang animoy tinutusok ang buong kalamnan niya ng kakaibang mga bagay. Meron din umano parang mga insektong gumagapang sa kanyang sistema. Dahil sa sakit na dulot daw ng kakaibang pangyayaring yon, kaya't paminsan-minsan para na siyang mawawala ng bait. Meron naman daw itong nilapitang malakas na albularyo, subalit maging ang mga yon, hindi kaya ng kaalaman nito ang bangis ng mambabarang. Nang marinig ito ni Nuli, maigi naman niyang pinag-isipan ang mga insektong ginamit ng mambabarang. Dahil sa tanang buhay niya, yung kaibigan niya mismo ang susubukan niyang gamutin. Kapag magkamali kasi siya sa paggamot na ibigay dito, maaari namang ikapapahamak ng kaibigan niyang yon. Habang kinausap ni Danilo yung siguyo, sinuli naman, muli niyang binuklat ang libreta ng ermitanyo upang malaman ang insaktong sakit ng kaibigan niya. At habang nagbabasa siya sa libreta, bigla naman siyang natigilan nang makita niya ang isang pahina ng libretang yon patungkol sa mga istorya ng barang. At laking gulat niya nang mapagtanto niyang na ang barang na ginamit ng nilalang para barangin ang kaibigan niya ay ang trabongkong gagamba na isa sa pinakamalakas na sandata ng mga mambabarang. Kaya't agaran niyang tinawag ang kanyang gabay sa pamamagitan ng kanyang isipan. Maria, alam mo ba ang patungkol dito? Wika niya sa kanyang gabay. Ang ganong alaga, Nuli, ay hindi nasisipat sa kahit isa ka pang albularyong purong tibino. Nasa libretang yan, nahawak mo ang lahat na kasagutan. Matapos itong marinig ni Nuli,
Mabilisan naman niyang binuklat ang iba pang pahina ng libro. Inabot din siya ng 1 oras sa pagbabasa hanggang sa makita na niya ang itinuro ng libreta. Dali-dali niyang inutusan si Danilo para kumuha ng isang gasera sa ina ni Guyo upang gamitin niya sa pagtuklas kung anong uring insekto ang nasa katawan ng kaibigan niya. Pagbalik ni Danilo kung saan sinuli at si Guyo, nagmamadali naman itong umakyat at iniabot ang inutos niya dito. "Ano naman ang gagawin mo sa gasirang yan, uli?" tanong sa kanya ni Danilo. "Manood ka, Danilo, kung anong uring barang ito." Kaagad niyang binanggit ang mga usal na nakasulat sa libretang yon at inihip niya sa loob ng gasira. Pagkatapos, kanya yung sinindihan. Pag-ihip ni Nuli dito ng mga buhay na orasyon, saksing buhay itong si Danilo kung papaano nagbabago ang kulay ng sinag ng gasera. Imbis kasi pula ang sinag nito, ay naging puti ang liwanag nito. "Par, dumapak ka sa sahig. Simulan na natin," wika ni Nuli sa kaibigan niya. Dali-dali naman yung makadapa. At nang makadapa na yon, dahan-dahan naman niyang inilapat sa likod nito ang gasirang yon. Nang mailapat na ang gasira doon nanlaki ang mga mata nilang dalawa dahil sa kanilang mga nakita na walang patid sa pagapang sa buo nitong katawan. Dahil sa kanyang mga nakita, ninais na muna niyang inalis pansamantala sa katawan nito ang gasira para hindi ito mabulabog sa loob. Ilang minuto pa ang makalipas dahil si Danilo lamang ang pwede niyang utusan ng mga oras na yon. Kaya't inutusan niya itong kumuha ng 2 manok sa kanyang manukan dahil ito ang nakita niyang paraan para mailipat dito ang lahat ng sakit ng kaibigan nila. Magaman nagdadalawang isip siyang gawin ang mga bagay na yon, subalit alam niyang walang imposible sa nakasulat sa libreta at kanya itong susubukan. Makalipas pa ang ilang minuto, kaagad din namang bumalik si Danilo dala-dala ang 2 buhay na manok. Kaagad niya itong kinuha habang inilapat dito ang mga usal na tinuro ng libreta. Habang ginawa ito ni Nuli, maigi namang nanood sa kanya si Danilo dahil maging ito hindi makapaniwalang nanggagamot siya. At habang inalalaya ni Danilo si Guyo, mabilisan namang binalata ni Nuli ang manok na ginamit nila. Nang mabalata na niya ang manok na yon, bigla namang nanlaki ang mga mata ni Danilo nang masipat nito ang buong katawan ng manok. Ayon kay Nuli, ang mga insektong nakita nila sa katawan ni Guyo doon kanina ay lumipat sa katawan ng manok na yon. Dali-dali silang gumawa ng malaking apoy sa labas ng bahay nila na nilagyan ng maraming kahoy na tinatawag na mga makabuhay. At dali-dali nilang inilagay ang manok sa nagniningas na apoy. Kasabay ng pagkasunog sa 2 manok ay kasabay namang natupok ang mga barang na yon. Dahil sinunog nila ang mga barang na yon, hindi na yon makabalik pa sa nangangalaga sa mga barang na yon. Kahit alam niyang dahil sa pagsunog niya sa mga barang, maalirto ang may-ari ng mga insekto, wala siyang pakialam. Dahil alam naman niyang hindi magtatagal, mahahanap din ng dalupahaw ang saktong kinaroroonan ng mambabarang. Tama kayo ng narinig.
Bago pa sila nakarating sa kubo ng kaibigan nila, inutusan na nitong sinuli ang Dalupahaw na hanapin ang mambabarang. Habang nagpapahinga ang kaibigan niyang ginamot, kaagad naman niyang pinuntahan ang bahay sa ina ni Guyo para abisuhan sa mga nangyari. Hindi kalaunan, bumalik na rin siya sa kubo kung saan si Danilo at kasama niya ang ina ni Guyo papunta sa kubo ni Guyo. Sinabihan niya ang ina nitong na okay na ang kalagayan ng anak niya. Hindi niya sinabing siya ang gumamot dito dahil baka ito pa ang maging sanhi para kumalat ang pangalan niya sa baryo na isa na siyang manggagamot. At habang nagpapahangin sila sa labas ng kubo kasama si Danilo, hindi naman nila inaasahan noon na darating din pala yung matalik na kaibigan ni Guyo na pinsan pa na si Leroy. Pagsilay nila rito, nakita naman nilang may hawak-hawak ito ng katawan ng kawayan na alam naman nila kung ano ang laman nito. "O Boss Noli, andito rin pala kayo. Tamang-tama, may dala-dala akong bagay na matagal nyo nang hindi natikman." Uwi ka nito sa kanila habang inilapag ang tuba doon sa kanilang harapan. Ilang minuto pa ang makalipas. Habang nag-iinuman silang tatlo, may sinabi naman dito sinuli sa kaibigan nila. "Roy, bantayan mong maigi itong pinsan mo. Hanggat hindi pa namin napapaslang yung mambabarang dito, mananatiling delikado ang kalagayan nito kapag buhay pa rin ang demonyong yon. Dahil maaring ibang mga barang na naman ang ipinadapo dito. Pero huwag kayong mag-alala, may bakod at poder na yan sa mga elemento." Nang marinig ito ng pinsan ni Guyo, halos hindi naman ito makapaniwala na sila ang gumamot dito. Halos mapalunok na lang yun ng laway. Sinabihan niya itong si Leroy, hanggat hindi pa bumalik sa kanila yung dalawang ermitanyo, wala silang pagsasabihan sa kanyang ginawa. Ilang oras pa ang makalipas, pumasok na rin sila sa kubo ng pinsan niya, itong si Leroy. Habang silang dalawa ni Danilo nanatiling nagpaiwan sa labas dahil inantay nila ang pagbabalik na inutusan niyang Dalupahaw para hagilapin ang insaktong lokasyon ng mambabarang na yon. Bago pa man sumapit ang 12:00 ng gabi, matagumpay namang dumapo ang ibong Dalupahaw sa kanyang tabi. Dahil sa paglipad nito, bigla namang nagising si Danilo matapos lumapag ang nilalang na yon. Agad naman niya itong kinausap sa pamamagitan sa kanyang isipan. Habang naglalahad ito ng mga detalye doon sa kanya, doon naman lumuwag ang pangamba niya sa kanyang sarili. Dahil nagawa na nga nitong matunton ang insaktong lugar. "Danilo, may pupuntahan ako. Sasama ka ba sa akin?" Wika niya dito. "Oo nga naman, Uli. Kailan ba kita iniwan?" Sagot nito sa kanya. Kaya't dali-dali niyang sinabihan sina Leroy at Guyo na isara ng maigi ang pinto nito. Dahil aalis na muna silang dalawa at babalik kinabukasan. Matapos nun, agara naman silang bumalik sa kubo nitong sinuli para kumuha ng kabayong masasakyan. At nung makakuha na sila ng masasakyang kabayo, agad din silang umalis. At habang nananakbo ang mga kabayo nilang sinasakyan, nasipat naman nila sa himpapawid ang Dalupahaw na ibon ng ermitanyo. Nagbabantay ito sa kanilang paglalakbay upang maiwasan ang aberya sa pagpatay nila sa mambabarang. Ilang minuto pa ang makalipas,
Narating na nga nila ang pinakadulong baryo, kung saan nakakita sila ng isang sapang hindi kalakihan. Doon nila piniling iiwan ang mga kabayo dahil maglalakad lamang sila papunta sa bahay ng mambabarang. At isa pa, ang lugar ng mababarang na yon hindi basta-bastang mapasok dahil may mga bantay itong mga laman lupa at isa pa, may mga sigbin yon. So hanggang dito na muna mga kaermitanyo. At sa part 103, dito nyo na maririnig ang pagpatay nila sa mambabarang. At dito na rin magsisimulang gumawa ng hakbang sinuli at itong si Danilo para puntahan ang kabilang dimensyon kung saan nakakulong ang dalawang ermitanyo. Sana lahat ng nakapanood nito mag-comment kayo sa baba kung ano ang isusunod natin, yung mutya ng kakao o yung bertod ng bubuyog. Yun lang. Maraming salamat.